Hindi mo nga ba talaga masasabi kung saan ka dadalhin ng buhay? Ang lahat ng paglipat ay may patutunguhan, ngunit paano kung ang destinasyon mo ay Japan, pero ang bansang binagsakan mo ay ang sarili mong bayan, ang Pilipinas? Dito nagiging mas matindi ang kapalaran dahil hindi mo ito inaasahan. Ano nga bang nangyari sa kanya? Ang pangalan ko ay Elara Sandoval, isang flight attendant sa isang malaking airline sa gitnang silangan. Isa akong veteranong tripulante, sanay sa iba't ibang internasyonal na ruta at bihasa sa aking gawain. Sa araw-araw na paulit ng aking trabaho, tila manhit na ako sa rutina, ngunit ang paglipat ay nanatiling mahalagang bahagi ng aking buhay. Sa lahat ng destinasyon, ang paglalakbay sa Japan ang laging nangunguna sa aking bucket list. Pero hindi ko kailanman inakala na ang pinakahihintay kong biyahe papuntang Japan ay magsisimula pala sa Cebu. Talagang hindi mo mahuhulaan ang takbo ng buhay. Isang Martes ng hapon, habang abala ako sa pag-inspeksyon ng mga serbisyo sa eroplano, tumunog ang aking smartphone. Si Papa pala. Si Papa, si Jose Sandoval, ay isang retiradong inhinyero sibil na matagal nang naglingkod sa Department of Public Works and Highways, DPWH. Elara, anak, kamusta ka na? Kakaiba ang tono ni Papa. Tila may halong lambing at pananabik. Okay lang po, Pa. Bakit po kayo napatawa? Nagtataka kong tanong. Maingat na nakiusap si Papa kung maari ko raw bang ayusin ang nga tiket sa eroplano para sa pamilya ng kanyang katrabaho, si Ginong Ramon Cruz, na nagpaplanong magbakasyon sa Japan at idinuktong niya. Sa totoo lang, sasama rin kami. Sandali akong natigilan. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na maglalakbay kami sa ibang bansa si Papa, si Mama at ako. Ang nga biyahe ko noon ay laging para sa trabaho. Erang oras para sa pamilya ay laging naisasantabi. Sige po, Pa, tutulungan ko po kayo. Agad kong binuksan ang sistema ngang aming kumpanya at nahanap ngang nga discounted na upuan. Sa kabutihang palat, nakakuha ako ngang sapat na upuan para sa aming pamilya at sa pamilya ni Guy Cruz. Ang alis namin ay sa susunod na Huwebes. Ang destinasyon, Tokyo, Japan. Sabik na sabik din ako sa biyaheng ito. Lalo na nakakagulat na si Papa na laging praktikal sa kanyang nga desisyon ang naplano ang ganito kasayang biyahe. Ipinangako ko sa aking sarili na sa pagkakataong ito, ilalaan ko ang oras ko para sa pamilya. Isang tunay na bakasyon, hindi trabaho. Hindi ko pa alam noon kung gaano kalaking pagbabago ang idudulot ng biyahang ito sa aming pamilya. Minsan, ang pinakamahalagang sandali sa buhay ay dumarating mula sa mga lugar na hindi mo inaasahan. Nang dumating kami sa Ninoy Aquino International Airport, Naya, sa araw ngang aming pag-alis, nakaramdam akong kakaibang pakiramdam. Karaniwan, ako ang nag-asikaso sa mga pasahero, ngunit ngayon, isa ako sa kanila. Sanay ako sa lahat ng proseso tulad ng check-in at pag-asikaso ng bagahe, ngunit si Papa ay tila na ilang habang palingalinga sa paligid. Ang kakaiba ay ang masusi niyang pagmamasit sa istruktura ngang airport at sa mga sistema nga anunsyo. Hindi niya sinasabi, pero marahil ay dala ito ngang kanyang profesyon bilang isang eksperto sa infrastruktura. Si Mama naman, si Lourdes, ay malambing na tinitingnan si Papa habang inaayos ang aming nga gamit. Sa harap ng gate, nakasalubong namin ang pamilya ni Guy Cruz. Si Ginoong Ramon Cruz ay matagal ng kasamahan ni Papa, isang disenteng lalaki. Kasama niya ang kanyang asawang si Helena at ang kanilang anak na si Erika. Lumapit sa akin si Erika at bumati. Ate Elara, salamat talaga sa tulong mo, nakangiting sabi ni Erika. Ito ang unang beses ng pamilya namin sa Japan. Nagbigay akong ilang payobatay sa aking karanasan sa papunta sa Japan. Habang nausap kami ni Erika, nalaman kong makakatabi pala ang aming upuan. Nagsimula na ang aming paglalakbay. Kahit salop ng eroplano, kakaiba pa rin ang pakiramdam. Hindi ako ang naglalakat sa pasilyo para magsilbi, kundi isang pasaherong nakaupo sa tabi ng bintana at pinagmamasdan ang maulap. Maaliwalas ang kalangitan at maayos ang takbo ng aming paglipat. Isang oras bago kami lumapak sa Tokyo, binuksan ko ang aking guidebook. Ang nga templo sa Kyoto, ang Shibuya Crossing, at ang magagandang tanawin ng Mount Fuji. Sabik na sabik ako habang iniisip ang lahat ng lugar na aming pupuntahan. Ngunit biglang umaling-awngaw ang isang anunsyo sa eroplano. Nga Ginu at Ginang, isang mahalagang anunsyo. Dahil sa biglaang paglakas ng isang super typhoon sa Pacific, hindi na posible ang paglapak sa Narita International Airport.
Ang eroplanong ito ay ililis ng ruta at lalapag sa Mactangan Cebu International Airport. Sa isang iglap, napuno ng bulungan ang cabin. Napalitan ng tingin ang pasahero na may halong paalala. Agad kong tiningnan si Papa. Tahimik siyang nakatingin sa labas ng bintana. Sa kanyang ekspresyon, naramdaman kong mayroong hindi tama. Bilang isang flight attendant, normal lang ang pagbabagong ruta, ngunit iba pala ang pakiramdam kapag pasahero ka. Hindi ako makapaniwala na ang aming bakasyon ay nawalan ng direksyon bago pa man ito magsimula. Napabuntong hininga ako at isinara ang guidebook, Mactangan Cebu International Airport, Pilipinas. Isang lugar na hindi namin inaasahan. Hindi ko pa alam noon na ang di inaasahang pababago ngang ruta na ito ang babago sa buhay ng aming pamilya mula sa kaibuturan nito. Kahit nakalapa na kami sa Mactangan Cebu International Airport, MCIA, hindi pa rin ako makapaniwala sa sitwasyon. Halos lahat ng pasahero ay pagod habang nakabang sa harap ng baggage carousel. Ang aming pamilya ay naghihintay din ng aming nga gamit habang abala sa paghahanap ng impormasyon sa aming nga telepono. Lahat ng flight papuntang Japan ay kanselado at mukhang hindi agad lilipas ang bagyo. Pa, anong gagawin natin? Mahina kong tanong. Sandaling natahimik si Papa, pagkatapos ay itinaas ang kanyang tingin sa pamilya ni Gecruz. Sa sandaling iyon, lumapit si Gecruz sa amin. Jose, may naisip ako. Sabi niya kay Papa, ang pamangkin ng asawa ko ay nagpapatakbo ng isang high-end na retirement facility dito sa Cebu. May bakante raw silang kwarto. Baka gusto niyong doon muna tayo tumuloy habang hinihintay nating humupa ang bagyo. Naalangan ako. Isang bigla ang pananatili sa isang hindi pamilya na lugar. Nanguna ang kaba. Ngunit kung isipin kong mananatili kami ng ilang araw sa isang hotel malapit sa airport, mas maganda na siguro ang alok niya. Nakatinginan kami ni na Papa at Mama at sumang-ayon. Tinanggap namin ang alok. Bago kami sumakay sa sasakyan, namangha ako sa kalinisan at kaayusan ng istruktura ng airport. Ang MCIA ay mas sistematiko at moderno kaysa sa alinmang paliparan na napuntahan ko sa Pilipinas. Yung mga ako sa mga automated system, sa mga madaling maindindihang signage, at higit sa lahat, sa perpektong pagkakaanunsyo ngang lahat sa Ingles. Lalo na natandaan ko ang isang eksena kung saan isang binata ang aksidenteng nakuha ang maling bagahe. Ngunit sa halip na mapanik, magalang itong humingi ng paumanhin. Ang binata ay may mayos na pananamit at isang malumanay na ngiti. Pinakmasdan siya ni Papa ng matagal at hindi umimik. Habang papunta kami sa lungsod, pinakmasdan ko ang tanawin mula sa bintana ng sasakyan. Tahimik at napakalinis. Mayos ang makasada at moderno ang magusali. Ang mas nakapukaw aking pansin ay ang nga puno na nakatanim sa kung saan-saan at ang nga parkang maayos ang pagkakaalaga. Ang lalo kong ikinagulat ay kung paanong si Papa, na hindi pamilyar sa Cebu, ay hindi nahirapan sa daan. Lahat ng karatula ay nasa iba't ibang wika at ang sistemang rapiko ay idinisenyo para madaling maunawaan kahit ng gadayuhan. Posible pala ang ganito, mahinang bulong ni Papa. Para sa isang taong laging kritikal sa mga sistema ng transportasyon ng bansa, positibo ang kanyang reaksyon. Oh! Nasira ang aming bakasyon, ngunit sa hindi may paliwanag na dahilan, hindi masama ang pakiramdam ko. Sa halip, may kakaibang pananabik na parabang nakatapa ako sa isang bagong mundo. Baka maging isang masayang karanasan ito, sabi ko habang nakatingin kay Papa. Tumingin siya sa akin at tumango. Ang tingin niya ay tila may nabawi siyang isang bagay na matagal nang nawala. Marahil, hindi na ito ang pananaw ngang isang inhinyero na laging naghahanap ngang pagiging praktikal at episyente, kundi ang mamatangang isang manlalakbay na puno ngang kuryosidad. Pagdating namin sa retirement facility na tinatawag na Serenity Gardens, agad naming naramdaman na hindi lang ito isang pansamantalang tuluyan. Ang panlabas na anyo pa lang ng gusali ay nagpapakita ng karangyaan. Ang modernong salamin at kahoy ay makahalong bumubo sa pader, at ang daan patungo sa pasukan ay napapalibutan ng magagandang bulaklak para kaming nasa isang resort. Lalo kaming namangga pagpasok sa lobby. Automated gates, self-check-in system, at mga daanang idinisenyo para madaling makagalaw ang mga wheelchair ito ay ibang-iba sa mga alam kong pasilidad para sa mga nakatatanda. Hindi lang teknolohiya ang naroon, kundi isang disenyo na nakasentro sa tao. Ang mga staff ay pao mababait at kahit na kami ay kapwa Pilipino, perpekto ang kanilang pakikipag-usap sa Ingles, mayroon pang ang multi-language translation system sa lobby. Paulit-ulit na humanga, si Papa habang palingga-lingga sa paligid.
Habang inaayos namin ang aming nagamit sa kwarto, biglang hinawakan ni Papa ang kanyang balikat at nagiba ang kanyang ekspresyon. Nang makita ko iyon, kinabahan ako. Ilang buwan na siyang nagrereklamo ang pananakit ng balikat, ngunit ngayon ay tila mas malala ito. Pa, okay ka lang? Nag-alala kong tanong. Ikinawe lang niya ang kanyang kamay at sinabing ayos lang siya. Ngunit hindi naktagal, hinawakan niya ang kanyang dibdib at biglang bumaksak. Sa isang iglap, parang nawala ang lahat ng tunog. Ang sigaw ni Mama ay tila nanggagaling sa malayo at hindi ko marinig ang sarili kong boses. Tulungan ninyo kami. Sa wakas, naibuhos ko ang aking tinik. Nakakagulat, nang pinindot namin ang emergency button, mabilis na dumating ang medical staff. Wala akong nagawa kundi umiyak habang pinapanood ang paghihirap ni Papa sa isang lugar na hindi namin kilala. Sa kabutihang palad, napakahusay ng medical staff at agad nilang sinimulan ang first aid. Ang ikinagulat ko ay hindi na siya kailangang dalhin sa ospital. Agad na nagsimula ang emergency procedure. Ang pasilidad pala ay may maliit ngunit kumpultong kagamitang medikal. At ang lalo kong ikinagulat ay ang isa sa mga medical staff ay ang mismong binata na nakita ko sa airport ang nakamali ng bagahe. Ako po si Dr. Miguel Reyes. Huwag po kayong mag-alala, magiging maayos po ang papa ninyo. Ngayon, nakasuot na siya ng puting coat at kalmado niyang sinusuri ang kondisyon ni Papa. Higit sa pagkabigla, nakaramdam akong ginhawa. Para itong tadhana, sa isang dayuhang lugar, ang binatang nakataong nakilala namin ay ang doktor na magliligtas sa buhay ng aming ama. Paano nangyari ang ganitong pakakataon? Ang lahat ng proseso ay mabilis at tumpa. Natapos ang mga pasusuri sa loob lamang ng ilang oras at nakumpirmo na hindi naman malala ang kalagayan ni Papa. Isang mild heart attack lang at dahil sa mabilis na paasikaso, naiwasan ang mas malaking panganib. Ang bilis at kahusayan ang sistema ang medikal sa Pilipinas. Dito sa lugar na ito ay mas kahanga-hanga kaysa sa alinmang bansang nakita ko sa aking trabaho. Kung sa Maynila ito nangyari, baka inabot kami ng ilang araw mula sa paghihintay hanggang sa konsultasyon. Pero dito, natapos ang lahat sa loob lang ng ilang oras. Nang gabing iyon, habang nakaupo ako sa tabi ng kama ni Papa, pinagmasdan ko ang nga ilang Cebu City at naisip, ang mundong alam ko, ang nga istrukturang pinag-aralan ko, ang nga pamantayang pinaniniwalaan ko, unti-unti itong nakbabago. Ang Cebu ay hindi lang isang maunlad na lugar, ito ay isang lugar kung saan ang sistema ay nakasentro sa tao. Mahalaga na nalapasan ni Papa ang krisis. Ngunit ang cultural shock na aking naranasan ay mas malalim at tiyak na matatagal. Ang ilaw ng lungso sa labas ng bintana ay kumikinang na parang magabituin. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na ang lungsot na ito ay nagbibigay sa aming ng hudyat para sa isang bagong simula. Nagsimulang sumibol ang pag-asa na ang di inaasahang pagbabago ng ruta na ito ay maaring maging isang biyaya para sa aming pamilya. Nang maging stable na ang kalagayan ni Papa, unti-unti naming sinimulang libutin ang Cebu. Si Dr. Miguel ang nagsilbing aming gabay at dahil sa kanya, natuklasan namin ang natatagong gandang lungsod. Ipinakita niya sa amin ang lugar na paboritong puntahan ng lokal, hindi ang makaraniwang tourist spot. Ang detalyadong disenyo na makikita sa bawat sulok ng lungsod ay isang cultural shock para sa akin. Ang taktil paving para sa mga may kapansanan sa paningin, ang rampang automatiko, at ang ngasing na lahat ay higit pa sa pagiging functional, mga tanda ito nga pamamalasakit. Kilala rin ang Metro Manila sa pag-unlad, ngunit ang Cebu ay isang habang pauna, isang lungsod na nakasentro sa tao. Ito po ay isang audio guidance system para sa mga visually impaired, paliwanag ni Miguel, habang itinuturo ang isang poster sa tabi ng hintuan ng bus. Kapag pinindot ninyo ang button, sasabihin nito kung anong bus ang darating at kung ilang minuto pa. Talagang kahanga-hanga. Ang ganitong kalit na detalye ngang pag-alaga. Sabi ko, ngumiti si Miguel nang may kababaang loop. Mabilis pong nagbago ang Cebu. Noong bata pa ako, wala pa po ang sistemang ito. Pero sa tingin ko, resulta ito ngang pagsisikap ng lahat na bumuo ngang isang mas mabuting lipunan. Humanga ako sa paraan ng pagsasalita at pakilos ni Miguel. Mayroon siyang pagmamalaki sa kanyang lungsod, ngunit hindi ito ipinagayabang. Sa halip, tapat din siyang nagsasalita tungkol sa mga bagay na kailangan pang pagbutihin. Marami pa rin po kaming pagkukulang, pero ang mahalaga ay ang patuloy na pagnanais na umunlad. Naglakad kami sa paligid ng Fuente Osmeña Circle habang patuloy na nausap. Humanga ako sa mga bike lane at walking path at sa mga pahingahang nakalagay sa iba't ibang lugar. Nakatuwang pagmasdan ang nga taong payapang napapalipas ng oras.
Ang bike lane po ay konektado sa buong Cebu City, paliwanag ni Miguel. Marami po ang gumagamit nito papasok sa trabaho. Nakakatulong sa kapaligiran at maganda rin sa kalusugan. Sa bawat paliwanag niya, lalo akong nabihani sa paraan ng pahinga ng lungsod na ito. Ang istruktura na hindi inuuna ang teknolohiya, kundi ang buhay ng tao iyon ang nakabihani sa akin. Tahimik na nakikinig si Papa sa kanyang paliwanag at ang kanyang mata ay nagpapakitang ang pagbabago. Nakikita ko sa tabi niya kung paano unti-unting gumuho ang makapamantayang pinaniniwalaan niya bilang isang inhinyero sa harap ng bansang ito. Hindi ganito ang ginagawa namin sa Maynila, biglang bulong ni Papa. Mayroon kaming mas luma at matatak na sistema. Akala ko mas matatak pro, nararamdaman ko ang pagkalito sa kanyang boses. Isang taong buong buhay na naniwala na ang sistemang kabisra ang pinakamahusay ay ngayon ay nakararanas ng pagyanik sa kanyang paniniwala. Para sa hapunan, dinala kami ni Miguel sa isang sikat na kainan na nahahain ng mapakaing dagat. Ang sariwang kinilaw na isda na may matingkat na kulay at perpektong timpla ay kahanga-hanga. Lubos akong nabiyani sa pagkain Cebuano na ngayon ko lang natikman. Napakalusok ng pagkain na ito, sabi ni Mama. Nakakagulat na ang magulay ay ganito, kasarap at iba-iba. Habang kumakain, patuloy na nagpapaliwanag si Miguel tungkol sa kultura ng Cebu. Habang tumatagal ang aming pagsasama, hindi lang ang kanyang kaalaman ang hinangaan ko, kundi pati na rin ang kanyang pagkatao. Siya ay mapakumbaba, mabait at maingat sa bawat salitang binibitawan. Sa hindi may paliwanag na dahilan, komportable ako kapag kasama siya. Noong una, naging hadlang ang pagkakaiba ng aming makaranasan, ngunit ang kanyang kilos ay mas maraming naipaparating kaysa sa masalita. Nag-usap kami tungkol sa aming makultura, pamumuhay, at mga pinahahalagahan. Sa bawat pagtatapos ng aming usapan, nakakaroon ako ng bagong pananaw. Kinabukasan, kahit may trabaho si Miguel, ginamit niya ang kanyang lunch break para dalhin kami sa isang kalapit na parke sa gitna ng lungsod. Isa itong maliit na parke sa pagitan ng matataas na gusali, ngunit mayroon itong nakakagulat na payapang kapaligiran. May magaganitong espasyo po sa iba't ibang bahagi ng lungsod, sabi ni Miguel. Isa po ito sa mga pinakamahalagang bahagi ng urban planning para makaroon ng lugar ang tao para magpahinga kahit sandali. Talagang kahanga-hanga, sabi ko. Hindi lang kahusayan ang hinahabol, kundi pati na rin ang kaligayahan ng matao, ngumiti si Miguel. Dahil sa huli, ang teknolohiya ay para naman po talaga sa mga tao. Sa sandaling iyon, nagbago ang ekspresyon ni Papa. Para siyang isang taong nakahanap ngang huling piraso ng isang matagal nang hindi mabubuong puzzle. Nagsimula kong maramdaman na ang biyaheng ito ay hindi na isang aksidenteng destinasyon. Marahil, ito ay tadhana. Dahil sa unang pagkakataon sa aking buhay, sa isang kalsada sa ibang bahagi ng aking sariling bansa, naramdaman kong nasa bahay ako. Gabi-gabi, pakbalik sa aming tinutuluyan. Habang binabalikan ang karanasan sa araw na iyon, lalo akong nahuhulog sa lugar na ito. Ang kultura, ang tao, ang ritmong lungsod lahat ay bago at sariwa. Sa mga panahong iyon din ako nagsimulang magbukas ng puso kay Miguel. Ang paraan niyang ang pagsasalita, ang kanyang ngiti, ang paraan niyang ang pagpapaliwanag tungkol sa lungsod lahat ay bago at mainit sa aking pakiramdam. Nagsimula kaming magpakita ng higit na interes sa isa-isa at ang aming mausapan ay unti-unting naging mas personal. Ano po ang buhay sa Maynila? Tanong ni Miguel isang araw, napaisip ako. Sa unang pagkakataon, tiningnan ko ng objektibo ang aking sariling buhay, isang bagay na hindi ko kailanman kinuwestiyon. Matatag, tapat kong sagot. Pero minsan, nakakasakal. Lahat ay predictable at halos walang pagbabago. Minsan comfortable iyon, duktong ni Miguel. Pero may pagkakataon na kailangan mong bagong hamon, tama? Oh, tulad ng biyaheng ito, ngumiti ako. At dun, lalong lumalim ang aming pag-usap. Naramdaman ko ang pagnanais na sabihin sa kanya ang mas marami pang bagay. Ang aking makwento, ang aking pangarap, pati na ang aking matakot lahat ay gusto kong ibahagi. Ang Cebu ay hindi lang isang ibang lugar. Para sa akin, ito ay isang potensyal na bagong tahanan. Ako, na namuhay sa isang matatak ngunit medyo nakakabagot na buhay sa Maynila, ay unang beses na nagtanong sa aking sarili, ano ba talaga ang buhay na gusto ko? Hindi humihingi ng sagot ang tanong na iyon, ngunit sa aking puso, nagsisimula na akong pumili ng isang direksyon. Marahil,
Ang di inaasahang paglapag na ito ay isang hudyat na nagtuturo sa aking ngang bagong landas sa aking buhay. Nang papalapit na ang katapusan ng linggo, namungkahi si Miguel. Bakit hindi po tayo pumunta sa Bohol? Mabilis na ferry lang po iyon. Iba naman po ang ganda ng lugar na iyon kumpara sa Cebu. Agad kaming pumayak at napagdesisyonan na sasama si Miguel. Sinabi niyang nakipagpalit siya ng schedule sa isang kasamahan para makasama kami. Ang kanyang pag-alala ay nagpainit sa aking puso at sa gayon, kami ay nahanda para sa isang bagong paglalakbay. At sa aking puso, sumibol ang isang kakaibang pananabik para bang may mahalagang mangyayari. Hindi ko pa alam noon na ang biyaheng ito ay hindi lang isang simpleng pamamasyal, kundi isang pagbabago na babago sa buhay naming lahat. Ngunit ako ay handa na humabang patungo sa pagbabagong iyon. Kasama si Miguel, sumakay kami ng fast ferry papuntang Bohol. Sa pagtapa pa lang namin sa pantalan ng Cebu, agad na napukaw ng pansin ko ang kayusan ng digital na anunsyo at ang organisadong daloy ng mga pasahero. Bilang isang veteran ng flight attendant na nakakita ng iba't ibang paliparan at pantalan sa mundo, espesyal ang sistema ng Cebu. Malinaw at madaling maunawaan ang digital information system. Kahit hindi ka pamilyar sa lugar, natural ang daloying ng lahat ng proseso. Ang pasahero ay maayos na nakapila at ang mga anunsyo ay hindi lang sa Cebuano, kundi pati na rin sa Tagalog at Ingles. Pati si Papa ay tila nabiyani, nakatinggala sa istruktura ng terminal at masusing pinagmamasdan ang disenyong barko. Bilang isang eksperto sa transportasyon, kitang-kita sa kanyang mata ang pahanga. Gaano na po katagal ang terminal na ito? Tanong ni Papa kay Miguel. Ang orihinal na gusali po ay itinayo noong dekada 90, pero ang kasalukuyang anyo nito ay resulta ng isang malawakang renovation noong kalagitnaan ng 2010. Pinanatili ang klasikong disenyo habang ina-upgrade ang loop gamit ang pinakabagong teknolohiya. Tumango si Papa ng may pahanga. Isang kahangahangang balanse. Pagupon namin sa loop ng ferry, ang unang napansin ko ay ang katahimikan. Mabilis ang takbo ng sasakyan, ngunit walang halos pag-uga. Napakakinis ng biyahe. Ang tanawin niyang maisla at baybayin ng Cebu na aming nadadaanan ay tila isang perpektong exhibition. Hindi ka panipaniwalang tahimik, sabi ko. Tumatakbo po tayo ng mahigit 30 knots, nakangiting paliwanag ni Miguel. Lahat po ang unang beses na sumasakay dito ay hindi makapaniwala sa bilis dahil sa sobrang kinis ng takbo. Tahimik na nakatingin si Papa sa labas. Sa kanyang mata, tila may narinig akong tunog ng isang bagay na gumuho. Nalaman ko kalaunan na nung unang iminungkahi ang modernisasyon ng sistemang ferry sa bansa, isa si Papa Sam nga tumutol dito sa paniniwalang sapat na ang lumang roro. Ang paniniwalang iyon ay ngayon ay gumuho sa harap ng katotohanan ng kanyang nasasaksihan. Anong teknolohiya po ang ginamit sa paggawa ng sasakyang ito? Maingat na tanong ni Papa. Ipinaliwanag ni Miguel na ang teknolohiya ay hango sa mga barko sa Australia, ngunit inangkop at pinabuti para sa kondisyon ng dagat sa Pilipinas. Maraming teknikal na pagsasayos ang ginawa, lalo na para sa paharap sa malalakas na alon at pagbabago ng panahon. Tinatanggap po natin ang teknolohiya, pero hindi po natin ito basta-basta ginagamit. Lagi po nating inaangkop at pinapaunlad para sa ating kapaligiran. Ang paliwanag na iyon ay hindi lang simpleng impormasyon para sa akin. Para itong isang tulay na nag-ugnay sa aming dalawa. Ang paraan ng pagsasalita at pagpapaliwanag ni Miguel ay may halong profesionalismo at kababaang loob. Lubos akong humanga sa katotohanan ang teknolohiya ay hindi lamang mabilis, kundi ginawa rin ng may pag-alala sa tao. Habang nagmamerienda, mas marami pa akong itinanong kay Miguel. Matiyaga niyang sinagot ang lahat at minsan ay nagdarakdak ng mga nakakatuwang kwento para gawing mas masigla ang usapan. Nag-aral po ako sa Amerika sandali, sabi ni Miguel. Ang natutunan ko po ron ay mahalagang matuto mula sa magagandang bagay ng ibang bansa. Pero mas mahalagang hindi kalimutan ang sarili nating nga kalakasan. Nagiwan ng malalim na impresyon sa akin ang salitang iyon. Ako man ay laging nakokompara at nagsusuri kapag naglalakbay sa ibang bansa, ngunit sa prosesong iyon, hindi ko kailanman napag-isipan ng malalim ang sarili kong pagkakakilanlan. Habang papalapit kami sa Bohol, lalong naging komplikado ang ekspresyon ni Papa. Minsan ay malalim ang iniisip, at minsan naman ay tila may liwanag sa kanyang mata. Ang kanyang nakaraang desisyon, paniniwala, at pagmamalaki lahat ay muling sinusuri sa loop ng isang mabilis na sasakyang pandagat. Sa tabi niya, tahimik kong pinakmasdan ang kanyang kamay. Ang makamay na iyon
Nasalop nga ilang dekada ay nagdisenyo at sumuri nga masistema nga sada at tulay. Ngayon ay may malalalim na guhit at bahagyang nanginginig. At naisip ko, ang biyaheng ito ay hindi lang isang paglipat, kundi isang pagbabago sa pamamagitan ng paggalaw. Para sa akin, mayroon akong koneksyon kay Miguel. Para kay Papa, mayroon siyang epekto ngang modernong infrastruktura. Bawat isa sa amin ay nakararanas ng pagbabago sa aming sariling paraan. Pagdating namin sa pantalan ng Tagbilaran, mas tahimik kami kaysa dati. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi dahil sa pag-alinlangan sa isang hindi pamilyar na lugar, kundi isang katahimikan bilang paghahanda sa pagbabago. Tila may isang mahalagang desisyon na malapit ng mabuo sa puso ng bawat isa. Paglabas ng pantalan, sinalubong kami ng amoy nga dagat. Isang lungsot na may ibang hangin at ibang ritmo kumpara sa Cebu. Mas masigla at mas malaya ang pakiramdam sa Bohol. Dito po tayo makapapalipas ng gabi, sabi ni Miguel. Naibo po ako ng hotel malapit sa Alona Beach. May tanawin po nagat mula sa kwarto. Habang nagche-check-in kami sa hotel na may tanawin ngang Alona Beach, naramdaman ko ang kakaibang kaba sa aking dibdib para bang may espesyal na mangyayari dito. Matapos naming ilagay ang aming nga gamit sa kwarto, nagpasya kaming magpahinga sandali. Halatang pagod si Papa, kaya sinabi niyang magpapahinga na lang siya sa hotel buong araw. Si Mama ang magbabantay sa kanya, kaya ako at si Miguel ang lumabas para libutin ang lugar. Okay lang po ba kayo, Ma? Tanong ko. Oh, anak, sige na, lumabas na kayo. Magpapahinga lang kami dito, nakangiting sagot ni Mama. Sa ngiting iyon, may bahit ng panunukso. Tila napansin na ni Mama na may espesyal na namumuo sa pagitan namin ni Miguel. Nang kami na lang dalawa ni Miguel, bigla akong kinabahan. Ngunit siya ay tulad pa rin ng dati mabait at kalmado. Lumabas kami ng hotel at naglakad papunta sa dalampasigan. Ang unang lugar na aming pinuntahan ay ang Alona Beach mismo. Ang simoy nga hangin mula sa dagat ay humahaplos sa aking pisngi. At ang nga alon ay may pare-parehong ritmo. Ang dagat ng Pilipinas ay hindi malami. Ito ay buhaw, mainit, at punong buhay. Puno ang dalampasigan ngang makasintahan pamilya. At nga taong nakbibisikleta. Sa gitna nila, natural akong napasama. Kakaiba, hindi ko naramdaman na dayuhan ako. Para bang matagal na akong kabilang dito. Napaka-comfortable. Malumanay na ipinaliwanag ni Miguel ang kasaysayan ng Bohol at ang makwento tungkol sa dagat. Bawat salita niya ay puno ng pagmamahal sa lugar na ito. Taga Bohol po talaga ako, sabi ni Miguel. Sa Cebu po ako nag-aral ang medisina, pero ang kapuso ko po ay lejing nandito. Napakagandang lugar, buong puso kong sabi. Habang nakatingin sa dagat, dahan-dahan kaming nag-usap. Ito ang unang pagkakataon na nakaroon ako ng oras para sa sarili, hindi dahil sa trabaho o bakasyon. Paano kaya kung dito ako tumira? Bigla itong lumabas sa aking bibig. Tiningnan ako ni Miguel na may pagtataka. Dito po sa Pilipinas? Sa probinsya? Bigla akong nahiya at itinago ito sa isang ngiti. Naisip ko lang, ang sarap siguro kung araw-araw kong makikita ang ganitong tanawin. Tinitigan ako ni Miguel sandali, pagkatapos ay ngumiti ng malumanay, hindi po iyan imposibleng pangarap. Sa mga salitang iyon, naramdaman kong bumilis ang tibok ng aking puso. Hindi nga ba imposibleng pangarap? Ang magsimula ng bagong buhay sa isang lugar na may ibang kultura at pamumuhay kumpara sa aking nakasanayan? Ngunit sa sandaling iyon, hindi ko naramdaman ang takot. Nilakat namin ang makalyeng panglao. Ang sigawan sa masiglang pamilihan, ang amoyng sariwang pagkain, ang tawanan ng tao lahat ay tila buhay na buhay. Nang papalubok na ang araw, pumunta kami sa isang lumang simbahan, ang Baclayan Church. Habang paayat kami, bumungat sa amin ang magagandang imahe at hardin. Unti-unti akong nawalan ang salita. Ang ganda nito ay mahirap ilarawan. Nabasa ni Miguel ang aking nga mata at dahan-dahang naglakad. Tahimik naming pinasaluhan ang oras. Minsan, ang katahimikan ang pinakamalalim na pausap. Nang makarating kami sa pinakamataas na bahagi ng isang kalapit na burol, ang buong tanawin ng Bohol ay naliligo sa kulay gintong papalubok na araw. Naramdaman ko na hinding-hindi ko malilimutan ang sandaling ito at ang presensyang lalaking katabi ko ay hindi na bilang isang lokal, kundi bilang isang mahalagang tao sa buhay ko. Hindi ko may kakaila na may espesyal na namumuo sa pagitan namin. Pabalik sa hotel, sa unang pagkakataon naramdaman kong ang lugar na ito ay hindi nadayuhan. Para itong isang bayang matagal ko nang kilala. At sa sandaling iyon, napagtanto ko, ang puso ko ay nakapagpasya na. Ito ay hindi lang isang simpleng biyahe, maaring ito na ang pagbabago ng aking buhay.
Ang umaga sa Alona Beach ay mas mainit kaysa sa nakaraang araw. Pagbukas kong bintana ng hotel, pumasok ang sariwang simoy ng dagat. Kumikinang ang dagat sa sikat ng araw at may mga tao nang naglalakat sa dalampasigan. Hindi inaasahan, napakaganda ang pakiramdam ni Papa. Kahapon, sa mungkahi ni Miguel, bumisita siya sa isang kalapit na senior citizen center. Noong una, ito ay para lang masuri ang kanyang kalusugan, ngunit doon, nakaranas siya ng ibang-ibang bagay. Elara, kahapon, naranasan ko ang isang bagay na kamangha-mangha, masayang sabi ni Papa, doon sa senior citizen center na iyon. Kitang-kita sa nangnining niyang nga mata na naging masaya talaga siya. Ayon kay Miguel, ang maganitong pasilidad sa Pilipinas ay lugar kung saan nagtitipon ang nga nakatatanda para maglibang at makipag-ugnayan. Ibang-iba ang kapaligiran kumpara sa mga pasilidad sa Maynila, sabi ni Papa. Noong una, medyo nailang ako dahil hindi kami makaintindihan. Pero napakainit ng pagtanggap sa akin ng matatanda ron. Lalo na sa paglalaro ng dama hindi kailangan ng salita. Sapat na ang tinginan para makaintindihan kami. Masigasit na ikinuwento ni Papa ang tungkol kay Gilito, isang retiradong propesor na nakilala niya habang naglalarong dama. Nakakagulat, kahit na sige. Lito ay nasa edad 80 na. Sinusubaybayan pa rin niya ang mapinakabagong trend sa teknolohiya at ginagamit ang kanyang smartphone para pamahalaan ang kanyang stocks. Namangha ako sa kanyang sigla. Sa edad na 80, araw-araw siyang naglalakat sa dalampasigan, bihasa sa paggamit nga digital device at tinuturuan pa niya mismo ang kanyang nga apo ngang Ingles. Isang bagay na mahirap isipin sa mga kasabayan niya sa Maynila. Lalo siyang namangha sa mga kagamitan sa pasilidad. Mula sa mga modernong health monitoring device hanggang sa isang digital library, kumpleto ang sistema para suportahan ang mga aktibidad ng mga nakatatanda. At mayroon silang oras para sa musika. Ipinakilala sa akin ang kundiman. Noong una, hindi ako pamilyar, pero nagustuhan ko ang himik nito. Hindi ko inakala na sasabay ako sa pagkanta ng nga lumang awiting Pilipino. Natawa ako nang marinig kong humuhuni. Si Papa ang isang kundiman. Hindi ko pa siya nakitang kumanta kahit kailan. Nang ipakita ni Miguel ang video na kinuha niya, nakita ko si Papa, kahit na medyo na ilang, ay buong pusong masayang kumakanta. Nakasama rin ako sa tanghalian at napakasarap ng pagkain. Isang pagkaing Pilipino na gawa sa masusustansang sangkap at lahat ng menu ay balanseng-balanse sa nutrisyon. At libre pa. Maganda raw ang sistema ng benepisyo sa Maynila, pero sa mga ganitong simpleng bagay, maraming dapat matutunan mula sa mga probinsya. Patuloy ang paggangani pa sa sistema ng pag-alaga sa mga nakatatanda sa Bohol, lalo na ang digital education program. Nagulat siya sa katotohanang regular na bumibisita ang nga voluntaryo para tulungan ang nga matatanda na matuto at gumamit ng mga bagong teknolohiya. Ang paunlad ng teknolohiya ay hindi nag-iwan sa mga matatanda. Sa halip, ito ay ginagamit para isama sila. Ito ay isang bagay na dapat tularan kahit sa Maynila. Lumabas si Miguel sa balkonahe at sumali sa aming usapan. Ginong Jose, mukhang masaya po kayo kahapon. Kumusta po ang pakiramdam ninyo ngayon? Napakabuti, masayang sagot ni Papa. Dahil sa iyo, nakaranas akong isang bagay na napaka-espesyal. Gusto kong mas libutin pa ang Bohol ngayon. Tahimik ako umupo sa tabi ni Papa at kaming tatlo ay sandaling nagmasit sa dagat. Ang sikat ng araw na kumikinang sa ibabaw ng dagat ay tila isang hudyat ng bagong kinabukasang naghihintay sa amin. Ilang sandali pa, mahinang nagsalita si Papa. Elara, anak, pwede ba akong magtanong ng tapat? Sa tingin mo ba, nakamali ako? Nagulat ako sa tanong ni Papa. Isang taong buong buhay na puno ang kumpiyansa ay magtatanong ganito. Ano po ang ibig ninyong sabihin pa? Maingat kong sagot. Bumuntong hininga si Papa. Buong buhay ko, naniwala ako sa sistemang Maynila. Akala ko ang aming paraan ang pinakamakatwiran at episyente. Pero pagdating ko rito, nayanig ang paniniwalang iyon. Natahimik ako sa pag-aming ni Papa. Nagpatuloy siya. Nang maranasan ko ang kahusayan, pagmamalasakit, at higit sa lahat, ang mainit na pakikipag-ugnayan ng matao dito, nakbago ang aking mapamantayan sa buhay. Ang nga matatandang nakilala ko kahapon ay mas masigla at mas masaya kaysa sa amin. Ang kanilang diwangang komunidad, ang pag-aalaga sa isa-isa ito ay mga bagay na hindi mabibili ng pera. Lubos akong naantak sa tapat na pak-amin ni Papa. Nagulat ako na ang isang taong laging naniniwala sa sarili niyang madesisyon ay maaring magbago ng ganito. Pa, susubukan ko sanang magsalita, ngunit naunahan ako ni Papa. Sa totoo lang, naisip kong dito sa Bohol,
na may tanawin ng dagat, gugulin ang aking katandaan. Isang buhay kung saan araw-araw akong maglalakat sa dalampasigan, maglalarong dama, at masayang kakantang kundi man kasama ang nga bagong kaibigan. Sa sobrang hindi inaasahan ng kanyang sinabi, sandali akong natigilan. Si Papa, na buwang buhay na nanirahan sa Maynila, ay gustong manirahan sa Bohol. Ngunit nakakagulat. Hindi ako nagulat o nagalinlangan. Sa halip, naramdaman ko na ang isang damdaming matagal nang sumisibol sa akin ay nagiging isang matibay na desisyon. Pareho po tayo ang iniisip, Pa. Tapat kong sinabi. Gusto kong manirahan dito. Gusto kong muling ayusin ang aking buhay. Nanlaki ang mga mata ni Papa. Talaga, anak? Opo, noong una. Ang pagdating natin dito ay isang aksidente. Pero ngayon, pakiramdam ko ay ang landas mismo ngang aking buhay ang nagbago. Nakatinginan kami. Sa aming mangiti, may halong takot, pananabik, at higit sa lahat, isang pinagsasaluhang desisyon. Ano kaya ang isipin ng mama mo? Nag-alalang tanong ni Papa. Sakto namang lumabas si Mama sa balkonahe. Mukhang may seryoso kayong pinausapan. Nakangiting tanong ni Mama. Nakatinginan kami ni Papa at maingat na sinabi ni Papa ang aming mainiisip. Nakakagulat. Hindi man lang nagulat si Mama. Nararamdaman ko rin iyan, sabi ni Mama. May espesyal sa lugar na ito. Ang kabaitan ng Gatao, ang ginhawa ng lugar. Gusto ko ring magsimula ng bago dito. Kahapon, ipinakita sa akin ni Miguel ang isang library kung saan nakita ko ang nga nakatatanda na naaral ng mabanyagang wika. Talagang na-inspire ako. Gusto ko ring makaroon ng ganong kasiglang katandaan. At sa gayon, kaming tatlo ay gumawa ang isang desisyong hindi namin inaasahan. Isang flight attendant ng isang international na airline, isang retiradong inhinyero ng DPWH, at isang retiradong librarian mula sa Maynila, nangarap kaming manirahan sa probinsya. Tinanong ko ang aking sarili, gusto ko ba talagang bumalik? O gusto kong magsimulang muli dito? Ang sagot ko sa tanong na iyon ay napakalinaw. Nangarap akong manirahan sa Cebu. Paano po tayo magsisimula? Tanong ko. Ngumiti si Papa at sinabing, dahan-dahan, isa-isa nating planuhin. Hindi kailangang magmadali. Kailangan muna nating alamin ang mga posibilidad. Maingat na namungkahi si Miguel. Kung may oras po kayo mamayang hapon, bakit hindi po natin tingnan ang isang residential village malapit dito? Mayroon po kasing isang subdivision na para sa mga retirado. Marami rin pong magdayuhan at taga Maynila ang nakatira doon. Agad kami sumang-ayon sa mungkahi ni Miguel. Pagkatapos na almusal, pumunta kami sa residential village na sinabi niya. Higit pa ito sa aming inaasahan. Mga bahay na may smart home system, 24 oras na serbisyong medikal, community center, swimming pool, at library lahat ay perpektong idinisenyo. Ang village na ito po ay may mga espesyal na programa para sa mga retirado, paliwanag ni Miguel. Mula sa mga klase sa signing at kultura, hanggang sa mga aktibidad para makihalubilo sa mga lokal na residente. Naniningning ang nga mata ni Papa. Dito, mukhang posible talagang magsimula ng bagong buhay. Ako naman, napasi akong subukang ma-apply bilang flight attendant sa isang airline sa Pilipinas. Ito ang paraan para magamit ko ang aking karanasan at ang pinakamakatotohanang paraan para manirahan dito. Maingat akong nagtanong kay Miguel, tumatanggap ba ang airline sa Pilipinas ng mga tripulanteng may karanasan na tulad ko? Nanlaki ang mata ni Miguel. Siyempre po. Lalo na po ang isang taong may karanasan tulad ninyo, Ate Elara, malugot po kayong tatanggapin. Ang nga airline sa Pilipinas ngayon ay napapalawak ng kanilang nga serbisyo sa buong mundo, kaya naghahanap sila nga tripulanteng may kakayahan sa iba't ibang wika. Nang tumango ako, isang ngiti ang gumuhit sa mukha ni Miguel. Napakagandang ideya po niyan. Kung may tutulong po ako, sabihin niyo lang. Hindi magiging madali ang pag-aaral ngang wika at kultura. Ngunit sa hindi may paliwanag na dahilan, hindi ako natatakot. Sa halip, mayroon akong tiwala na ang bagong kapaligirang ito ay gagawin akong mas matatag. Tahimik na sinuportahan ni Mama ang aming desisyon at marahang hinawakan ang aking kamay. Sa unang pagkakataon, ang aming buong pamilya ay nakatingin sa isang direksyon. Ang pagnanais na mag-ugat sa isang bansa, sa isang lungsod tahimik ngunit malalim na naugnay sa amin. Matapos ang aming manggawain sa umaga, dahan-dahan kaming naglakat sa Alona Beach. Ang simoy ng taksibol ay malumanay at may maririnig na tuno ng tawanan mula sa malayo. Ikinuwento ni Miguel ang itsurungang dalampasigang ito sa iba-ibang panahon. Sa tag-araw, puno po ito nga turista.
Sa Pasko, may mga pagdiriwang po dito. Buong taon, mayroon pong dapat abangan, lalo na ang pagkain. Ang pagkaing dagat na nag-iba-iba sa bawat panahon ay may lasa na hindi ninyo matitikman sa ibang lugar. Kahit hindi ako nagtatanong, nagpapaliwanag siya na parabang alam na niyang dito na kami titira. Sa kanyang salita, mayroong isang paanyaya na nagsasabing, masaya kami kung dito kayo maninirahan. Pagkatapos ang tanghalian, umupo kami sa isang cafe sa tabing dagat at nagsimulang gumawa ng mga konkretong plano. Dahil malapit na ako magretiro, mayroon akong oras, sabi ni Papa. Problema sa bahay, visa, at wika isa-isa nating lulutasin. Lalo na't sinabi nga kaibigan kong sige, lito na tutulungan niya tayo. Ipakikilala rin daw niya sa akin ang isang programa para sa mga retiradong dayuhan at taga-ibang lugar. Ako naman ay maghahanap na mga impormasyon sa pag-apply sa airline. Si Mama ay maghahanap na mga materyales para sa pag-aral ng Cebuano. Lahat kami ay nagsisimula ng humakbang patungo sa isang bagong buhay. Naging malaking tulong si Miguel sa aming nga plano. Hindi lang siya nagbigay nga praktikal na payo, kundi pati na rin ng suportang emosyonal. Dahan-dahan lang po kayo sa paghahanda. Hindi po kailangang magmadali. Tutulong po ako sa abot nga aking makakaya. Marami pong sistemang suporta ang Pilipinas para sa mga dayuhan at balikbayan. May mga espesyal na visa rin po para sa mga profesional na tulad ninyo. Nang gabing iyon, nagsulat ako sa isang maliit na tala-arawan. Ito ay hindi isang destinasyon ang pagdating, kundi isang bagong panimula. Habang isinusulat ko ang salitang iyon, napuno ng damdamin ang aking puso. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, magsisimula akong isang tunay na pakikipagsapalaran. Sa labas ng bintana ng hotel, kumikinang ang gabi sa dagat ng Bohol. Ang liwanag ng buwan na sumasayaw sa ibabaw ng maalon ay tila nagbibigay liwanag sa aming hinaharap. Muli akong nakaramdam ngang pasasalamat sa kamanghamanghang regalong ito na dalangang isang di inaasahang paglapak. Bukas, babalik na kami sa Cebu, ngunit hindi iyon isang pagtatapos, kundi isang simula. Ngayon, ang aming pamilya ay may bagong pangarap. At ang pangarap na iyon ay unti-unting nagiging mas malinaw. At sa sentro ng pangarap na iyon ay ang Pilipinas. At sa aking puso, si Miguel. Nasa hindi ko namamalayan ay nagkaroon ng puwang. Sa aming huling umaga sa Bohol, dahan-dahan kong sinabi kay Miguel ang aking desisyon. Habang naglalakad kami sa dalampasigan, sumisikat ang araw sa abot-tanaw at ginagawang kulay ginto ang dagat. Miguel, gusto kong mahanda para sa pagsusulit sa pagiging flight attendant sa isang airline sa Pilipinas, sabi ko sa nangingini na boses. Gusto kong manirahan dito. Mahirap pa man sa simula pero gusto kong subukan. Hindi ko inaasahan. Masayang tumawa si Miguel at buong puso niyang tinanggap ang aking desisyon para bang matagal na niyang hinihintay ang salitang iyon. Talagang masaya po ako, Elara. Sa totoo lang kahapon pa, umaasa na po akong gagawin ninyo ang desisyong iyan. Ramdam ko ang katapatan sa kanyang boses. Talaga? Nakikita ko po kasi ang interes at pagmamahal ng pamilya ninyo sa Pilipinas. Lalo na po si Tito Jose, nang makita ko kung gaano siya kasaya sa senior center. Nauna pa si Miguel sa akin sa paggawa nga konkretong plano. Kinuha niya ang kanyang smartphone at nagsimulang maghanap ng impormasyon tungkol sa pag-apply sa mga airline sa Pilipinas. Ang isang tripulanteng may malawak na karanasan sa mga internasyonal na flight ay tiyak na may malaking pagkakataon. Ang kakayahan ninyo sa iba-ibang wika ay malaking bentahe. Ang Cebuano at Tagalog, dahan-dahan niyo pong matututunan. Huwag po kayong gumagalala, tuturuan ko po kayo. Naanti ako sa kanyang masigasig na suporta. Higit pa sa simpleng kabaitan, ramdam ko ang kanyang taos-pusong pagsuporta sa aking kinabukasan. Hindi po magiging madali ang pag-adjust bilang isang taga-Maynila dito. Pero ang malalaking lungsod tulad ng Cebu at Davao ay napaka-internasyonal na. At may mga komunidad para sa madayuhan at taga-ibang lugar. Higit sa lahat, napakabait po ang Pilipino sa madayuhan. Ang aming pag-usap ay natural na napunta sa mas malalalim na paksa. Mga pagkakaiba sa kultura, hadlang sa wika, at mga posibleng hirap sa pag-adjust. Ngunit sa lahat ng aming usapan, laging mayroong pundasyon ng pagsasama. At natural ding napausapan ang kasal. Nagsimula ito bilang isang biro, ngunit unti-unting naging seryoso. Sa totoo lang, Elara, napakasaya ko kapag kasama kita. Tahimik na sabi ni Miguel, maikling panahon pa lang, pero parang matagal na kitang kilala. Ganon din ang nararamdaman ko. Biglaan ang aming pagkikita.
Ngunit naramdaman ko ang isang mas malalim na ugnayan kaysa sa anumang relasyon. Parang tadhana, sagot ko, ang pakikita natin ay hindi isang aksidente. Maging ang bagyo na nagdala sa atin dito, ang pakikita natin sa airport lahat ay tila bahagi ngang isang plano. Dahan-dahang hinawakan ni Miguel ang aking kamay. Nagsimula kaming mag-isip hindi ng kung kailan, kunding paano. Maaring isipin ng iba na masyadong mabilis, ngunit para sa amin, ito ang pinakasiguradong pakiramdam. Pabalik sa hotel, dumaan si Miguel sa isang kalapit na bookstore at binilhan ako nga aklat para sa pag-aral ngan Cebuano. Isang aklat para sa mga nagsisimula. At isang bokabularyo nga mga terminong ginagamit sa abyasyon. Ito po ang pangako ko. Habang nag-aral ka, tutulungan kita hanggang sa huli. At sa iyong unang fight kung saan ikaw ay mag-anunsyo sa Cebuano, titiyakin kong isa ako sa mga pasahero. Napangiti ako sa kanyang salita. Hindi pa man ako nagsisimula, iginuhit na ni Miguel ang isang matagumpay na larawan. Ang kanyang tiwala at suporta ay nabigay sa akin ng malaking lakas. Pagdating namin sa hotel, naghihintay sina papa at mama sa lobby. Pareho silang masaya. Saan kayo galing? Tanong ni mama. Naglakat-lakat lang po sa dalampasigan. Sagot ko. At kinuwento ko kay Miguel ang aming desisyon. Ngumiti si papa. May magandang balita rin ako. Kinausap ko si G. Lito kanina. Mayroon daw isang magandang condominium unit malapit sa Cebu City. Isang espesyal na programa para sa mga retiradong dayuhan at taga-ibang lugar. Baka pwede nating tingnan. Umupo kami sa isang cafe at ibinahagi ang aming plano. Ang kapaligiran ay parang isang grupo nga ma-explorer na naghahanda para sa isang bagong pakikipagsapalaran. May takot, ngunit mas malaki ang pananabik. Bago kami sumakay ngang ferry pabalik sa Cebu, nakaroon kami ni Miguel ngang ilang sandali para sa aming sarili. Magkita po tayo ulit agad, sabi niya. Habang nasa Maynila kayo, madalas po akong tatawag. At kung maari, magkita tayo tuwing katapusan ng linggo. Pangako, sagot ko. Sa loop ng ferry, nag-install ako ng isang app para sa pag-aral ng Cebuano at sinimulang pag-aralan ang kwalifikasyon para sa mga airline. Nagsimula ako sa mga simpleng pagbati. Mayong buntag. Salamat. Kumusta ka? Lahat ng salita ay bago at sariwa. Pagdating namin sa Cebu, nanatili kami ng isa pang linggo bago bumalik sa Maynila. Ang pamilya ni G. Cruz ay nakabalik na at kami na lang ang naiwan. Ginugol ni Miguel ang halos lahat ng kanyang oras sa amin na bibigay ng praktikal na impormasyon tungkol sa pamumuhay sa Cebu. Sa huling araw, inyati kami ni Miguel sa MCIA. Malungkot ang paghiwalay, ngunit mayroon kaming tiwala na hindi ito ang katapusan. Babalik kami kapag naayos na ang lahat. Pangako ko, ihintayin ko kayo, sagot ni Miguel. Ito na ang magiging pangalawang tahanan ninyo. Pagbalik namin sa Maynila, ang puso ko ay nasa Cebu na. Pagdating pa lang sa bahay, sinimulan ko na ang pag-aral ng Cebuano. At si Papa naman ay sinimulan ang proseso ng kanyang pagre-retiro. Araw-araw, ang una kong ginagawa pagkagising ay ang magmemorya ng mapariralang Cebuano. Mahirap, pero masaya. Noong una, nagtataka ang aking magkasamahan, ngunit hindi nagtagal, nahawa sila sa aking sigasig. Tuwing lunch break, nagtatanong sila tungkol sa kultura at pagkain ng Cebu. Mayroon pa ngang nakpatulong mahanap ng mga sikat na vlogger mula roon. Talaga bang lilipat ka na sa Cebu? Elara, tanong ngang aking matalik na kasamahan, si Sofia. Oh, desidido na ako, sagot ko nang may tiwala. Magpapalit ako ngang trabaho at magsisimula ng bagong buhay. Ang tapang mo naman, pero sa hindi may paliwanag na dahilan, bagay sa iyo, hindi ba lagi kang naghahanap ng isang bagay na naiba? Tumagos sa puso ko ang salita ni Sofia. Oh, lagi ako naghahanap ng isang bagay na naiba? Kahit sa isang matatat na trabaho at payapang buhay, mayroong isang puwang na hindi mapunan. At sumibol ang pag-asa na ang puwang na iyon ay mapupunan sa Cebu, kasama si Miguel. Naging usap-usapan sa aming nga kasamahan ang aking desisyon at maraming nakapakita ng interes sa Cebu. Narinig ko pa na sa sistema nga aming kumpanya, biglang dumami ang nga aplikasyon para sa ruta papuntang Cebu. Dahil sa iyo, lahat na yata gustong pumunta sa Cebu, birong kasamahan kong si Alice. Turuan mo nga kami ngang kaunti tungkol sa ganda nga lugar na iyon. Masigasik kong ikinuwento ang sistema ngang transportasyon, serbisyong medikal, kultura ngang pagkain, at higit sa lahat, ang kabaitan ngang mga tao. Hindi ko rin kinalimutan ang kwento ni Miguel na nagligtas kay Papa. Habang nakikinig, nakita ko ang kuryosidad sa mga mata ni Alice. Si Papa naman, habang inaayos ang kanyang pagre-retiro,
Ginugol ang kanyang oras sa bahay sa pananaliksik at paghahanda ngang isang presentasyon tungkol sa Cebu. Nakakagulat, sa isang pulong sa DPWH, seryoso niyang iminungkahi ang pag-adopt ng teknolohiya ng infrastruktura ng Cebu. Ang reaksyon ay hindi inaasahan positibo. Ang sistema ng infrastruktura ng Cebu ay world-class, sa biro niya sa pulong, lalo na ang katatagan nito sa mabagyo at ang kakayahang umangkop sa mahihirap na kondisyon ng klima. Marami tayong dapat matutunan. Maging ang magkakasamahan niyang laging naniniwala lang sa sistema ng Maynila ay nabago ng pananaw nang makita ang pagbabago kay Papa. Sa pasilyo ng opisina, may nabiro na gusto kong pumunta sa Cebu minsan. At sa sistema ng booking ng ma-airline, biglang dumami ang request para sa mga upuan mula Maynila papuntang Cebu. Si Mama rin ay nagbabago. Sa library kung saan siya nagboluntaryo, iminungkahi niyang magtayo ng isang seksyon para sa panitikang Bisaya at sinimulan ang paghahanda para sa pagbubukas ng mga klase sa Cebuano. Noong una, nagtaka ang kanyang kasamahan ngunit hindi natagal, nahawa sila sa kanyang sigasik. Maraming manunulat mula sa Visayas ang nanalo na pambansang parangal sa panitikan, paliwanag daw ni Mama sa isang pulong dahil sa kasikatan ng mateleserya at musikang Bisaya, dumarami ang kabataang gustong matuto ng wika. Dapat nating tugunan ang pangangailangang iyon. Bumili si Papa ng materyales para sa pag-aral nga Cebuano at inilatag ito sa mesa sa sala. Gabi-gabi, isa-isang sinusundan ang mga salita. Mas marami pa pala akong dapat matutunan pagkatapos magretiro. Sabi niya habang naghahanap ng isang condominium unit na gusto niya malapit sa dagat sa Cebu. Tahimik na sinimulan ni Mama ang pag-impake. At ako naman ay natanong na sa aming kumpanya kung posible ang paglipat sa sangay sa Pilipinas. Sa kabutihang palat, mayroon kaming opisina sa MCIA at positibo raw nilang titingnan ang aking request. Ngunit gumawa ako ang isang mas matapang na desisyon. Nag-resign ako sa aking kumpanya at nag-apply sa isang airline sa Pilipinas, isang ganap na bagong simula. Nakakatakot, ngunit may pananabik na higit pa sa takot. Ang aking araw-araw na buhay ngayon ay umikot sa dalawang time zone, ang ngayon ng Maynila at ang bukas ng Cebu. Sa tabi ng aking kama, mayroong isang listahan ng gasalitang Cebuano at ang notification sa aking telepono ay nag-update sa akin tungkol sa panahon sa Cebu tuwing umaga. Naghahanda ako para sa isang flight na hindi na muling malilihis ng landas. Hindi tulad noon na hindi ko alam ang destinasyon. Ngayon, malinaw na malinaw ito. Ang lugar na gusto kong lapagan ay ang hinaharap na tinatawag na Pilipinas. Gabi-gabi, nagvi-video call kami ni Miguel. Dahil sa pagkakaibang oras, habang naghahanda siya para sa trabaho sa umaga, ako naman ay natatapos ng aking araw. Ang maikling sandaling iyon ang pinakamasayang bahagi ng aking araw. Ano po ang natutunan mo ngayon? Lagi niyang tanong. Ipinagmamalaki kong sinasabi ang natutunan kong parirala. At lagi siyang nagbibigay ng taos-pusong papuri. Minsan, itinataman niya ang aking bigkas. Promasay rin ang prosesong iyon. Nagbakasyon po ako sa susunod na linggo. Sabi ni Miguel isang araw. Gusto ko pong tumulong sa paghahanda mo para sa interview. Ako po mismo ang magiging interviewer mo. Muli akong naantik sa kanyang pag-aalala. Malayo man kami sa isa't isa, ang aming nga puso ay lalong naglalapit. Ang petsa ang aming pag-alis ay isang buwan na lang. Ang aming bahay ay nasa proseso ng pagbebenta at halos lahat ng kailangan ay naimpaki na. Ang natitira na lang ay ang paghahanda ng aming nga puso. Talagang alis na kayo? Tanong nga aking matagal ng kaibigan, si Maria. Oo, para buksan ang isang bagong kabanata sa aking buhay. Sagot ko, hindi ka ba natatakot? Napaisip ako. Siyempre, medyo natatakot ako. Pero mas nakakatakot ang pagsisihan na pinalampas ko ang pagkakataong ito. Susundin ko kung saan ako dinadala ng aking puso. Niyakap ako ni Maria ng mahigpit. Kung saan ka masaya, masaya na rin ako. Huwa mong kalimutang tumawag. Halos tapos na ang lahat ng paghahanda. Isang bago at tunay na paglalakbay ang malapit ng magsimula. Sa pagkakataong ito, hindi na ito isang di inaasahang paglapak, kundi isang paglalakbay patungo sa isang destinasyong aking pinili. Sa wakas, dumating na ang araw na iya. Ang aming pamilya, bilang mga pasahero sa huling pagkakataon ay aalis na. Maraming nga kaibigan at kasamahan ang naggatid sa amin at ang lobby ay puno nga paalam. May sandaling naluluha ako, ngunit mas nangingibabaw ang pananabik. Matagal na akong hindi nasasabik sa pagsakay ng eroplano. Nakangiting sabi ni Papa.
Isang kabalintunaan na ang isang taong buong buhay na naglingkod sa infrastruktura sa lupa ay ngayon ay naghahanap ngang bagong buhay sa pamamagitan ng paglipad, ngunit mayroon itong sariling kahulugan. Nang tumayo ako sa check-in counter, bigla kong naisip, sa susunod, ako na magsuswat ng uniforme ng airline na iyon. Ang uniformeng asul at pulaang Philippine Airlines sa halip na ang uniformeng aking dayuhang kumpanya. Kumabog ang aking dibdib sa isiping iyon. Pagpasok namin sa eroplano, espesyal kaming sinalubong ng tripulante. Lahat sila ay pamilyar sa akin mula sa industriya. Nahanda sila ngang isang maliit na despedida. Elara, good luck, sabi ngang isang senior flight attendant. Inaasahan naming makita kung gaano ka makniningning sa Cebu. Bisitahin mo rin kami paminsan-minsan. Nang marinig ko iyon, napayak ako. Ang manakasanayan kong kasama. Ang maalala lahat ay bumalik. Inalo akong lahat at nagpaalam. Matapos kong kumalma, salop ngang 1 oras at kalahating flight. Lumipat kami patungong Cebu. Sa labas ng bintana, nakalatak ang ulap at sa ilalim nito, ang tanawin ng maislang ng Pilipinas. Binuksan ko ang aking aklat sa Cebuano sa halip na isang nobela. Habang binubuklat ang pahina, napagtanto ko, papunta na ako sa kung ano talaga ang gusto ko. Pagdating namin sa MCEA, ang unang bumungad sa akin ay si Miguel. May hawak siyang isang plakat na may nakasulat na, "Welcome home, Sandoval family." Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng aking alalahanin at takot. Sumibol ang katiyakan na ito na ang lugar kung saan ako nararapat. Sa wakas, nakarating na kayo, masayang sabi ni Miguel. Ngayon na ang tunay na bagong simula. Nakatinginan kami. May mga damdaming hindi may larawan sa salita na nakapalop sa aming mga ngiti. Naghanda si Miguel ng isang pansamantalang tirahan para sa amin malapit sa kanyang trabaho. Doon kami maninirahan hanggang sa makahanap kami ng permanenteng bahay. Malit man ang apartment, kumpleto ito sa lahat ng kailangan at isang magandang lugar para mag-adjust sa buhay sa Cebu. Simula bukas, magiging abala na po ang schedule natin, sabi ni Miguel. Pagpaparehistrong visa, pagbubukas ng bank account, at para sa iyo, Elara, ang paghahanda sa interview. Lahat ay bago, ngunit hindi nakakatakot. Mas nangingibabaw ang pananabik. Lalo na ang kabaitan ngang mataw sa Cebu na nakpagaan ng aming loop. Kahit hindi kami makaintindihan sa wika, sapat na ang kanilang mainit na ngiti at pag-alala. Mabilis na lumipas ang unang linggo. Nag-enroll si Papa sa isang programa para sa mga retiradong dayuhan at taga-ibang lugar. At si Mama naman ay nagsimulang magboluntaryo sa isang international library. Ako, habang naghahanda sa interview, ay nag-enroll din sa isang language school. Si Miguel ay buong pusong tumulong sa aming pamilya para maka-adjust. Higit pa sa isang gabay, naging tunay siyang bahagi ng aming pamilya. Nang papalapit na ang araw ng interview, kinabahan ako, ngunit may tiwala rin sa sarili. Ang aking matagal na karanasan sa mga internasyonal na flight A tiyak na isang bentahe. Gabi bago ang interview, nasagawa kami ni Miguel ng isang mock interview at may nga niyang itinuro sa akin ang tamang asa sa isang formal na pakikipanayam sa Pilipinas. Magtiwala ka lang po sa sarili mo, papapalakas loob ni Miguel. Ang iyong karanasan at sigasig ay tiyak na makikita nila. Pagpasok ko sa interview room, 3 panelis ang sumalubong sa akin. Isang nakakakabang sandali, ngunit sinimulan ko ito sa isang pakbating Cebuano na aking pinahandaan. Mayong adlaw, ako si Elara Sandoval. Nalipay ko nga nakita ta. Isang ngiti ang gumuhit sa mukha nga panelis at agad na nabawasan ang aking kaba. Ang interview ay isinagawa sa Ingles. Ngunit sinikap kong gamitin ang nga natutunan kong salita paminsan-minsan. Umaasa ako na iparating ko ang aking karanasan, ang aking pag-unawa sa kulturang Pilipino at higit sa lahat, ang aking tapat na pagnanais na magsimula ng bagong buhay dito. Pagkatapos ng interview, paglabas ko, naghihintay si Miguel sa labas ng gusali. Kumusta? Nag-aalala niyang tanong. Mas maganda kaysa sa inaasahan ko, sagot ko. Mukhang interesado sila sa aking karanasan at lalo na nilang pinahalagahan ang aking pagsisikap na matutong kanilang wika. Makalipas ang 2 araw, dumating ang magandang balita. Natanggap ako bilang isang international flight attendant ng Philippine Airlines. Kailangan kong sumailalim sa isang pagsasanay, ngunit dahil sa aking karanasan, nangako silang mabilis akong mailalagay sa mga regular na ruta. Nagawa mo! Masayang sabi ni Miguel. Congratulations!
Nang gabing iyon, nakaroon kami ng isang espesyal na hapunan sa isang restoran na inireserba ni Miguel na may tanawing ng ilog. Pagkatapos kumain, tahimik siyang naglabas ng isang maliit na kahon. Maaring masyadong mabilis ito, sabi niya. Pero, Elara, gusto kong makasama ka habang buhay. Will you marry me? Sa sandaling iyon, tila tumigil ang oras. Isang bagay na hindi ko kailanman inakala ilang buwan lang ang nakalipas ay ngayon ay nagiging totoo. Ngunit masigurado ako kaysa kailanman. Oh, Miguel. Gusto ko ring makasama ka habang buhay. Ang balita ng aming engagement ay nagdulot ng malaking kagalakan sa aking magulang. Lalo na si Papa. Napakasaya kong makita ang aking anak na ganito kasaya, sabi niya. Tunay na isang mabuting lalaki si Miguel. Hindi namin minadali ang plano sa kasal. Napakasunduan naming hintay na maka-adjust kaming lahat sa buhay, sa tiyabu at maging matatag ako sa aking bagong trabaho. Ngunit ang aming engagement ay isang hudyat ng ang isang bagong simula. Hindi naging madali ang paksasanay. Ang pag-aral ng wika ang pinakamalaking hamon. Ngunit sa tulong ni Miguel at ng aking kasamahan, unti-unti akong natuto. Lalo na interesado akong matutunan ang natatanging kultura ng serbisyo sa Pilipinas. Ang konsepto ng hospitality ay higit pa sa serbisyo, paliwanag ng aming trainor. Nangangahulugan itong pag-alaga at interes na namumula sa puso. Tumago sa puso ko ang nasalitang iyon. Iyon ang halagang lagi kong hinahangat. Hindi serbisyo, kundi tunay na pagtanggap. Iyon ang salubing gusto kong ipakita bilang isang flight attendant. Matapos ang pagsasanay, nakatakda na ang aking unang flight mula Cebu papuntang Tokyo, Japan, isang kabalintunaan na ang aking unang destinasyon ay ang lugar na hindi namin narating. Ngunit ngayon, iba na ang pakiramdam. Nang tumayo, ako sa harap ng salamin suot ang uniforme ng Philippine Airlines, napagtanto ko, ito na ang larawang matagal ko nang hinahanap. Isang bagong simula, isang bagong pagkakakilanlan, at isang bagong buhay. Gabi bago ang aking unang flight, naglakad kami ni Miguel sa isang parke sa tabi ng ilog. Ang mainit na simoy ng hangin ay umihip at may maririnig na tunog ng isang street performer mula sa malayo. Umupo kami sa isang bangko at pinagmasdan ng kalangitan. Kinakabahan ka ba? Tanong ni Miguel. Kaunti, sagot ko. Pero mas malaki ang pananabi. Pakiramdam ko, sa wakas, nabubuhay na ako sa buhay na gusto ko. Mula nang dumating ka, araw-araw na akong masaya. Sabi ni Miguel habang hawa ang aking kamay, ang ating pakikita ay tunay na tadhana. Tadhana. Ang salitang iyon ay akma rin para sa akin. Isang di inaasahang paglapag, isang bagong pag-ibig at ngayon isang bagong buhay. Lahat ay tila hindi aksidente, kundi isang bagay na itinakda. Bukas, sa iyong unang flight, sasakay ako bilang pasahero, nakangiting sabi ni Miguel. Nanggako ako, hindi ba? Nakapa nag-anunsyo ka sa unang pakakataon sa Cebuano, naroon ako para makinig. Napangiti ako. Laging tinutupad ni Miguel ang kanyang nga pangako. Iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit mahal ko siya. Kinaumagahan, maga akong gumising at naghanda. Isinuot ko ang aking bagong uniforme, inayos ang aking buhok, at pinakalma ang aking sarili. Ito na ang sandaling ang isang bagong simula. Pagdating ko sa MCIA, bumati ako sa aking makasamahan at dumalo sa pre-flight briefing. Mainit nila akong tinanggap at iginalang ang aking karanasan bilang isang international flight attendant. Nang magsimula ang boarding, tumayo ako sa pinto at sinalubong ang nga pasahero. At dumating si Miguel. Siya ang unang pasaherong pumasok at ngumiti sa akin. Welcome aboard! Bati ko sa Ingles na may kasunod na mayong pagabot. Hinaut malingaw kamo sa inyong pagbiyahe. Nang lumipat na ang eroplano at umabot sa tamang altitude, oras na para sa aking anunsyo. Huminga ako ng malalim at hinawakan ang mikropono, mayong adlaw sa tanan. Ako si Lara Sandoval, inyong flight attendant. Sanggalong sa Philippine Airlines. Welcome sa flight PR434 padulong sa Tokyo. Hindi perpekto ang aking Cebuano, ngunit buong puso at dahan-dahan kong sinabi. Pagkatapos ng anunsyo, may narinig akong mahinang palakpakan mula sa cabin. Si Miguel ang nangunguna sa pakpalakpak. At doon, nagsimula ang aking paglalakbay. Isang flight attendant mula sa Maynila na nakasuot ng uniforme ng Philippine Airlines at nag-anunsyo sa wikang Cebuano. Isang espesyal na sandali. At naintindihan ko, tulad ng flight na ito, ang aking buhay ay ngayon ay umaakyat na sa isang bagong altitude.
Sa labas ngang bintana, sa ibabah nga ulap, maliwanak na sumisikat ang araw. At tulad ng liwanak na iyon, may tiwala akong makniningning din ng maliwanak ang aking hinaharap. Dito sa Cebu, sa Pilipinas, ang aking bagong buhay ay nagsimula na. 1 taon na ang lumipas. Habang nakatayo ako sa balkonahe ng aming condominium unit sa Cebu na may tanawin ngang dagat, minsan naisip kong para itong isang panaginip. Ang buhay sa Maynila ay tila isang kwento mula sa malayong nakaraan. Ngayon, nabubuhay ako sa isang ganap na ibang mundo. Ang aming pamilya ay naka-adjust na sa buhay sa Cebu sa kani-kanilang paraan. Si Papa ay naging regular na sa isang senior citizen center at araw-araw nang naglalaro ng dama. Nakakagulat, nakakapagsalita na siya ng simpleng Cebuano. Lalo na ang matermino sa dama, perpekto niyang natutunan. Tinalo ko si Maestro Lito ngayon. May pakmamalaking sabi ni Papa isang araw. Naunahan ko siya ng isang hakbang. Ang lalo pang nakakagulat ay ang katotohanang naimbitahan si Papa bilang isang konsultant sa isang komite ng teknolohiya sa infrastruktura. Ang kanyang matagal na karanasan at kaalaman sa sistemang GPWH ay kinilala. Ngayon, 2 beses sa isang linggo, dumadalo siya sa mga pulong. Talagang kahanga-hanga ang teknolohiya ng infrastruktura dito, sabi niya. Lagi silang naghahanap ng mas mabuting paraan at patuloy na umunlad. Hindi ko pa nakita ang ganitong sigasig. Si Mama naman ang namamahala sa isang foreign language program sa isang international library. Laging puno ang kanyang nga klase sa Ingles at Filipino. Malaki ang kanyang naitulong sa pakbuong isang paraan ng pagtuturo ng wika para sa mga nakatatanda. Ang sigasig sa pag-aral ng makatatanda dito ay kahanga-hanga, sabi ni Mama. Isang lola na 80 anyos ay nag-aral magdamag para lang mamemorya ang masalitang Ingles. Hindi ka panipaniwala. At ako, aktibo akong nagtatrabaho bilang isang international flight attendant. Ako ang pangunahing namamahala sa mga ruta papuntang Japan at Europa at naatasan din bilang ambasado para sa isang cultural exchange program. Ang aking karanasan at pag-unawa sa 2 kultura ay naging malaking yaman. Ang pinakamasayang balita ay 6 na buwan na ang nakalipas, ikinasal kami ni Miguel. Isang maliit at pribadong kasal. Ngunit pinasama namin ang kultura ng Luzon at Visayas. Nagsuwat ako ng modernong Filipiniana at si Miguel ay nagsuwat ng barong Tagalog. Lumipat ang aming mga kaibigan at kamag-anak mula sa Maynila para magdiwang at lahat sila ay nabihani sa gandangang Cebu. Elara, ngayon naiintindihan ko na kung bakit mo pinili ang lugar na ito, sabi ng aking matalik na kaibigan, si Sofia. Ngayon, naiintindihan ko na. Pagkatapos ng kasal, bumili kami ng isang condominium unit na may tanawin ng dagat. Ang smart home system ng condo ay laging pumupukaw sa walang katapusang kuryosidad ni Papa. Ang sistema na maaring kontrolin sa pamamagitan ng boses at nag-optimize ng paggamit ng enerhiya ay bumiyani sa kanya. Kung may papatupat ang teknolohiyang ito sa Maynila, malulutas ang malaking bahagi ng ating problema sa enerhiya, madalas niyang sabihin. Si Miguel ay nagtatrabaho pa rin bilang doktor sa parehong pasilidad. Ngunit ngayon ay namamahala na siya ng isang espesyal na klinika para sa mga retiradong dayuhan at taga-ibang lugar. Ang kanyang kahusayan sa Ingles at pagiging sensitibo sa kultura ay naging malaking tulong sa maraming residente. Kung wala ka, hindi ko maisip ang ideyang ito, sabi ni Miguel sa akin isang araw. Ikaw ang nagpalawa ng aking pananaw. Ang aming pang-araw-araw na buhay ay mas natural kaysa sa aming inaasahan. Sa mga araw na wala akong flight, nag-aaral ako ng Cebuano. At ngayon ay kaya ko nang makipag-usap sa pang-araw-araw na antas. Pagkatapos ng trabaho, mahilig kaming mahanap ng masasarap na restoran o manut ng sine. Tuwing katapusan ng linggo, madalas kaming nagtitipon bilang isang pamilya at kumakain ng sugba o pochero. Lalo na't nahilig si Papa sa lokal na tuba at si Mama naman ay abala sa pag-aral ng maresipe ng pagkaing Bisaya. Pinagsasalitan namin ang pagluluto ng tradisyonal na pagkain mula sa aming rehiyon at pagkain Cebuano at tinatamasa ang pagsasama ng 2 kultura. Ang pinakakagulat-gulat na aspeto ng buhay sa Cebu ay ang ugnayan sa komunidad. Noong una, nahirapan kami dahil sa wika at kultura, ngunit dahil sa mainit na pagtanggap ng aming makapitbahay, mabilis kaming naka-adjust. Huwag po kayong mag-alala dahil dayo lang kayo. Dito, pamilya na tayo, sabi nga administrator ng aming kondominium noong una kaming makita. Naalala ko pa rin ang salitang iyon. At toto nga, tuwing may mga tradisyonal na pakdiriwang, binibigyan kami ng aming kapitbahay nga pagkain.
at lagi kaming inaanyayahan sa mga pista sa komunidad. Sa hindi na mamalayan, naging bahagi na kami nga komunidad na ito. Isang araw, nagdala si Papa nga isang kamanghamanghang balita. Ang isang kumpanya nga infrastruktura ay magsisimula ng isang bagong proyekto batay sa kanyang payo. Isang hybrid system na pinagsasama ang environment-friendly na teknolohiya at ang kahusayan ng Cebu. Ang pangarap ng kangking buong buhay ay natutupad na. Nang niningning ang mata ni Papa, isang sistema na gumagamit ng kalakasan ng dalawang rehiyon. Nakakapanabik isipin. Nang gabing iyon, sa isang pagtitipon ng pamilya, nagbahagi rin si Mama ngang magandang balita. Ang kanyang binuang language education program para sa mga nakatatanda sa library ay pinili bilang isang standard model para sa buong rehiyon. Noong una, isang maliit na paksubo lang ito, mapakumbabang sabi ni Mama. Hindi ko inakalang kikilalanin ito ng ganito. Lahat kami ay nakatagumpay sa aming malarangan. At higit sa lahat kami ay nakakaramdam ng malalim na kasiyahan sa aming bagong buhay. Walang sinuman ang naakala na ang isang biyaheng nasimula sa isang di inaasahang paglapak ay makakaroon ganito kagandang katapusan. Mayroon din akong magandang balita. Inalok akong isang bagong tungkulin sa airline bilang leader ng flight attendant training team. Ang aking trabaho ay bumuo ng isang bagong programa ng pagsasanay na nagsasama ng kultura ng serbisyo ng Pilipinas at Europa. Ang iyong karanasan at cultural background ay malaking yaman sa aming kumpanya, sabi nga HR manager. Gamitin mo ang iyong natatanging lakas sa pag-unawa sa dalawang kultura. At mayroon pa akong isang espesyal na balita. Hindi ko pa sinasabi sa pamilya, ngunit malapit na akong makaroon ng isang bagong buhay. Ang anak namin ni Miguel isang mahalagang ugnayan na makakonekta sa dalawang kultura. Nang gabing iyon, habang pinagmamasdan ang dagat, sinabi ko kay Miguel ang balita. Talaga? Lumiwanag ang kanyang mukha. Magiging magulang na tayo? Tumango ako at marahan niya akong niyakap. Sa sandaling iyon, tila lahat ay perpekto at nasa tamang lugar. Ang ating anak ay matututo ang Tagalog at Cebuano ng sabay. Nangangarap na sabi ni Miguel, magiging isang espesyal na bata siya na tagli ang lahat ng magagandang katangian ng dalawang kultura. Bigla kong naalala ang araw na iyon nang unang tumapa ako sa Cebu. Ang pagbabago sa buhay na dalangang isang di inaasahang paglapak. Sa pagbabalik tanaw, lahat ng pagkakataon ay tila humantong sa isang bagay na itinakda. Ang buhay ay hindi nangyayari ayon sa ating plano. Sabi ko kay Miguel, minsan, ang di inaasahang pagbabago ng direksyon ang nagdadala sa atin sa pinakamagandang destinasyon. Mahigpit na hinawag ka ni Miguel ang aking kamay. Tama ka. Mula nang unang tumapa ka sa MCIA, ang ating tadhana ay maring itinakda na. Kinaumagahan, tinipon namin ang buong pamilya at ibinahagi ang balita ang aking pagbubuntis. Lumuluha sa tuwa sina Papa at Mama. Lalo na si Papa na hindi mapigilan ang kanyang damdamin. Na makikita ko pa ang aking apo dito sa Cebu. Nakakayak, sabi niya. Talagang hindi mo mahuhulaan ang buhay. Si Mama ay nagsimula na magplano kung paano ayusin ang silit ng sanggol na may mga tradisyon mula sa Luzon at Visayas. At sa gayon, ang aming kwento ay pumasok sa isang bagong kabanata. Ang isang biyaheng nagsimula sa isang di inaasahang paglapak ay ngayon ay naging isang ganap na bagong buhay. Iniwan namin ang isang matata na buhay sa Maynila at sa isang lugar na dati hindi pamilyar, sinimulan namin ang aming pangalawang buhay at natappuan ang isang kaligayahang higit pa sa aming inaasahan. Ang dagat sa labas ng bintana ay maganda pa rin. Tulad ng pag-alangang dagat, ang buhay ay patuloy na nagbabago. Ang mahalaga ay hindi labanan ang agos. At kahit na minsan ay madala ka sa isang di inaasahang direksyon, ang paghahanap ng kahulugan dito. Ngayong gabi, makakaroon kami ng isang mali na salo-salo sa dalampasigan. Isang pakdiriwang para sa aming unang anibersaryo sa Cebu at sa pagdating ng isang bagong buhay. Isang misa kung saan makasama ang mga tradisyonal na pagkain mula sa iba't ibang rehiyon, tawanan na may halong dalawang wika, at ang sandali kung saan ang dalawang magkaibang kultura ay nagiging isa. Napupuno ng damdamin ang aking puso sa isiping iyon. Ngayon, para sa akin, ang Cebu ay hindi na lang isang ibang lugar. Ito ang aking tahanan, ang entablado ang aking buhay, at ang simula ang aking hinaharap, at higit sa lahat, dito ko natakpuan ang tunay na kaligayahan. Isang bagyo ang nakdala sa amin dito, ngunit ngayon, walang bagyo ang makakapagdala sa amin sa ibang lugar. Nakauwi na kami, dito sa Cebu. Mula sa balkonaha, pinamasdan ko ang dagat at marahang ngumiti.
Sinasabi nilang lahat ng paglipad ay para sa paglapak at ang aking paglipad ay ligtas na lumapak sa pinakamagandang destinasyon.